umaga pong muli sa inyo lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kasalanan Mo kung bakit ang buhay natin ay parang isinumpa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Lola, hindi ako nagagalit sa inyo. Kung ganon, anong dahilan? Bakit hindi ka na pwede sumama sa akin? Eh, Apo, huwag mong panghilayangan ang mga nangyari sa inyo ni Teddy. Bata ka pa. Marami ka pa makikilala. buntis na po ako. Magkakababy na kami ni Teddy. Olivia, Hindi ba kayo natutuwa para sa akin? Magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya. pero bata ka pa. Mararanasan ko na rin ng isang pamilyang buo. May tatay, nanay, at anak. Olivia, Natutuwa naman kayo para sa akin, hindi ba, Lola? hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Maging masaya kayo para sa akin. Dapat kayo makasal ni Teddy. Gusto ko siya makausap. Nandun po siya sa labas. Sinundo ng mga kaibigan niya. Naiiwan ka mag-isa? Okay lang po yun. Talagang kami lang po yung nakatira dito kasi yung nanay niya nasa abroad. At lahat, ikaw ang gumagawa? Opo. Nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay. Apo, hindi pa ito dapat. Kailan po yung dapat? Kung nakatapos ka na ng pag-aaral, Pangarap ko rin po yun, pero buntis kung na nga ito po. talaga ang gusto mo, wala na akong magagawa. Pero kailangang ayusin natin ang pagsasama niyo. Lola, Kailangan makausap ko si Teddy. Hindi pa kasi alam ng nanay ko tungkol sa amin ni Olivia. Kaya paano ko ipaalam na meron akong dapat na panagutan? Pinakialaman mo si Olivia? Gayong hindi alam ng nanay mo na dito kayo nakatira pareho? Eh kusa namang sumama sa akin si Olivia. Kahit na! Graduating pa lang siya sa high school. Hindi mo siya dapat ginalaw. Sinira mo ang kanyang kinabukasan. Teka, sandali lang ho. Ako pang sumira ng kanyang kinabukasan? Baka nakakalimutan nyo. Sa akin siya nagsasabi ng kanyang sama ng loob. Kung hindi ko siya sinama, lalayas pa rin siya. Hindi totoo yan. Bakit hindi nyo tanungin siya? Olivia, apo, Ano? Ha? Ayan. Olivia. naguguluhan na ako noon. Kasi si Mami... Kahit ano ang problema natin, hindi naman kita pinabayaan, hindi Oo ba? nga, pero... Ayoko na, hindi na talaga ako uuwi. Masaya na ako dito. Malayo sa kaguluhan ng buhay ni Mami. Malayo sa lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin tayo ay isang broken family. Pero hindi pwedeng basta ko ito payagan. Kung tutuusin, pwede kong ipakulong yan si Teddy dahil minor niya edad ka. Teka lang ho. Kusa siyang sumama sa akin. Hindi ko siya pinilit. Pinilit mo man o hindi, sa batas, minor de edad si Olivia. Pwede kitang idemanda na rape o kaya kidnapping. Lola, nagmamakaawa ako sa inyo. Ginusto ko to eh. Ayoko nang umuwi sa atin. Ayoko na makita pa si Mami eh. Ayoko na lang magulong buhay. Lola, hayaan niyo na ako. Pabayaan niyo na ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang
may pangako ang bukas. Oh, magkape ka nga muna. Hindi ka pa yata kumakain. Itatabi ko muna itong mga pinamili mong groceries. Ba, may unique toothpaste, ha? Ito talaga ang paborito mong brand. Yan ang gustong toothpaste ni Olivia na balak kong dalhin sa kanila. Alam mo, sa totoo lang, tutol ako sa ginawa mo. Bakit mo pababayaan yung bata? Wala pa sa hustong isip si Olivia. Tama ka. Pwede nating idemanda si Teddy. Bawiin natin si Olivia. Kuya, ayoko lalo maging rebelde ang apo ko. Ayoko. Kuya Roman, ayoko. Ayaw mo matulad siya sa inyo ni Clara. Bakit nga ba ganito? Na lumaki na si Clara. Inulit lang niya ang mga kamali ang nagawa ko ng dalaga pa ako. Hanggang naging anak niya si Olivia. At ngayon, si Olivia naman ang nagre-rebelde dahil sa aming sitwasyon. Matagal ko nang pinagsisihan ang masakit ng loob na naibigay ko sa ating magulang, kuya. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Nakahingi ako ng tawad kay inay bago siya binawian ng buhay. Hindi pa ba sapat ang lahat ng pagdurusa at maghingi ko ng tawad? Para kahit ang kapalaran ni Olivia ay mabago naman? Hindi ko masasagot yan. Siguro sa sobrang pagmamahal mo kay Olivia, nagkulang ka naman ng disiplina sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Noon, naging mahigpit ako kay Clara. Sabi mo, maaaring yun ang nagtulak sa kanya maging rebelde. Ngayon, sinasabi mo sa akin, sobrang pagmamahal naman ang ibinigay ko kay Olivia. Kaya pinasasakitan niya rin ako. Hindi ganoon, Perla. Hindi ko sinasabing kasalanan mo. Pero minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, ni ayaw natin itong masaktan o mapagsabihan. Kaya ang nagiging resulta, hindi niya rin nakikita ang kanyang kamalian. Kuya, Kung talagang ayaw mong ireklamo si Teddy, hindi na ako makikialam. Sana nga tama ka. Sana ang pagsama ni Olivia kay Teddy ay makapagbigay sa kanya ng buhay na pangarap niya. Hindi, ano na muna. Hindi na ako pwede. Bakit hindi pwede? Ang malaki na yung tiyan ko, oh. Nahihirapan na nga ako. Buisit, ang daming dahilan. Pwede naman kung gusto mo. Eh, Nagdadamutan mo lang ako. hindi. Kung hindi nga lang ako nahihirapan, dapat kanina pa kita napagbigyan eh. Ang ate mo, ha? Saka tigilan mo yung pag-iyak mo. Baka mapikon ako sa'yo. Hindi na ulit ako umuwi rito. Malapit na ako, mga anak. Sana wag na tayo mag-away. At saka, huwag mo na akong iniiwan mag-isa. Natatakot ako eh. Baka mamaya sumakit yung tiyan ko. Wala akong kasama rito. Nare-rendahan mo ko? Gusto mo sumunod ako sa'yo? Ha? Olivia, sino ba may gustong magsama tayo? Bago pa tayo nagkakilala, barkada ko na mga kaibigan ko. Kaya kapag gusto kong lumabas na kasama sila, lalabas ako. Huwag mo kong tuturuan ang dapat kong gawin. Dahil nakikitira ka lang dito. Kain tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating tulang. May pangako ang bukas.
ko At buntis na siya. Olivia? Olivia? Carlo? Nag-asawa ka na pala? Oo. Gusto ko na lang muna umuwi sa lola ko. Ha? Teka, bakit ka umiiyak? Wala. Please, padaanin mo muna ako. Olivia, kasi matagal kita... Kalimutan mo na ako. Magkakaanak na ako. Hindi na ako yung dating babae na gustong-gusto mo. Sandali! Clara, ikaw ba yan? Sinabi ko na sa'yo, hindi rito nakatira si Olivia. At kahit anong pilit mo, hindi ko pwedeng ituro kung nasaan siya. Lola, ako po ito. Si Olivia? Apo, Lola. ba't ka umiiyak? Ha? Ano nangyari sa'yo? Ayoko na po. Hindi na ako babalik doon. Halika, Apo. Doon tayo sa loob. Oh, ano nangyari? Mas mahalaga yung barkada niya eh. Kahit na nahihirapan ako, kahit nagdaramdam ako, wala siyang pakialam. Salbahe siya. Hindi ako dapat naniwala sa kanya eh. Olivia, Apo, malaki na ang tiyan mo. Opo, kabawanan ko na kasi. Ayoko manganak ng walang kasama. Paano kung sunduin ka niya rito? Ayoko, huwag mo ko ibibigay, Lola. Ayoko na po. Magiging anak mo. Sa akin siya. Huwag mo pong sabihin kung dapat ko siyang ipamigay o ipaampon. Lola. Ingat po. Huwag mo akong itataboy, ha? Wala na akong pwede. Hindi kita itataboy. Matagal na kitang hinihintay na umuwi. Pero ang hayop na Teddy na yun, dapat siya magbayad. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Hindi ako papayag na basta kanya pinakialaman. At wala siyang pananagutan kahit ano. Pinagbigyan kita nung una, Olivia. Pero ngayon, hayaan mong gawin ko kung anong nararapat. Buksan mo tong pinto. Kailangan ko ng pera. Ma! Huwag mo ako itataboy, kundi susunukin ko tong bahay mo. Aling Clara, walang tao dyan. Huh? Dinala namin sa ospital si Olivia kanina. Hospital? Oo. Umuwi na anak ko? Bakit sa ospital? Ano nangyari kay Olivia? Bakit siya nasa ospital?